Panginoon, sa umaga nito ay hinako po natin sa ating second declaration na I will no longer be bound. Living in God's freedom. Pag sinabing boundless, we are free from our past. Sabi mo, malaya ka na sa nakaraan mo. Amen? Mag-report ka na kasi malaya ka na sa and we are led by the Spirit. And we are made for more. Tayo po lahat ay ginawa ng Panginoong Diyos para hindi po limitado ang ating kayang gawin, para hindi po limitado ang kayang natin tanggapin na pagpapala, kundi tayo po ay ginawa ng ating Panginoong Diyos para tumanggap. Sa kami tumanggap, mahigit pa! At marami pa! Hallelujah po mga natin ang Panginoon. It makes no limits, no limits. No change, wala na nakatapos po sa atin, kalawang kalikala. At wala na tayong takot pa muli. Amen? And Lord, dahil we are living in God's grace. Palamakan natin muli ang Panginoon. At kapatid, sa kanyang pagpupuri natin ngayong umaga sa Panginoon at pagkilig ng mga salita, maalam po kayo po. Nakatali sa guilt. Meron naman nakatali sa addiction. Anong klaseng addiction ang nakatali sa iyo, kapatid? Sabihin mo, wala na. Hindi na ako nakatali sa addiction ng social media. Hindi na ako nakatali sa addiction ng manonood ng K-drama kasi hindi na uso. Sabi mo, hindi na ako nakatali pa sa ano bang klaseng bitterness. Hindi na ako bitter. Better na ako. Better na ako. Hindi na ako bitter. At hindi na ako nakatali sa insecurity o ano bang kasalanan. Kasi si Eden, ang mabuting balita mga kapatid, alam mo ba kung ano ang mabuting balita? Hindi lang tayo pinatawad ng ating Panginoong Jesus, pinalaya na niya tayo. Amen? Amen. Glory to God. Ngayong araw o ngayong umaga, kahit paulan, ideklara po natin ito. Sabayan niyo ako at sabihin po natin ng malakas, I am no longer bound. Because I am free in Christ. Amen? Hallelujah! Alam mo kapatid, itong John chapter 8 ay naganap habang nagtuturo ang ating Panginoon Jesus. Sino ba ang tuturuan dito ng ating Panginoon Jesus? Sino ba ang kausap po niya dito? Siya po ay nagtuturo doon po sa templo ng Jerusalem. Nag-ipag-usap siya kanino? Sa mga Hudyong nagsasabing sila po ay malaya sila. No? Sabi nila kasi na mga Hudyong ito na hindi sila alipin o hindi sila naging alipin ng sinuman. Alam naman natin ang mga Hudyong po ay mataas na klase ng mga tao ito sa panahon ngayon. At mababa yung tingin nila sa mga ibang mga lahi kagaya ng Samaritanya. Ngunit itinuro ng ating Panginoon Jesus sa kanila na hindi na pero mas malalim na pagkaalipin kaysa pisikal na pagkaalipin. Oo, hindi mo sila alipin physically. Pero sabi ng Panginoon Jesus, meron mas malalim na umaalipin sa inyo. Ano po itong malalim na bagay na umaalipin sa kanila? At sa atin rin, mga kapatid, walang iba kundi ang kasalanan. Sila po ay alipin sa kasalanan. Tayo po ay naging alipin din po sa kasalanan. Pero purihin ang Panginoon, pinalaya na tayo sa kasalanan. Amen? Amen. Glory to God. Glory to God. Sa panahon po kasi ng mga Roma, maraming alipin po ang walang legal na karapatan. Ibig sabihin, sa panahon na yun, pag alipin ka, wala kang karapatan. Talagang hawak ka sa liit ng amo mo o gobyerno. Hindi po sila palaya sa kanilang mga sarili. At ginamit ito ng ating Panginoon ang larawang itong ito. Na kapag ang isang alipin po ay pinalaya na ng anak ng may-ari ng bahay,
Panginoong Hesus, ang anak ng ating Panginoong Diyos na Ama, ang nagbigay ng tunay na kalayaan sa atin. Palapakain po natin ang Panginoon. Glory to God. Point 1, Jesus brings the chains of sin. Pinalaya tayo ng ating Panginoong Hesus sa anumang kasalanan. Ano ang sasabi po sa Romans chapter 6, verse 6 to 7? Ang sabi dito, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Sabi niya natin, no longer slaves. No longer be slaves of sin, for he who has died has been freed from sin. Dito po sa talata nito mga kapatid, ipinaliwanag po ni Apostol Pablo na sa pamagitan po ng kamatayan at muling pagkabuhay po ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating dating pagkatao ay ipinako na sa cross kasama po niya. Dahil po dito, ang kapangyarihan ng kasalanan ay nabawasan. Sabihin natin nabawasan. Hindi po totally nawala ang kapangyarihan ng kasalanan, pero nabawasan. Kasi kung dati tayo po ay alipin, nakatalo sa kasalanan, ngayon po, hindi na po tayo nakatalo sa kasalanan, hindi na po tayo nabubuhay sa kasalanan pa. Oo, nagkakasala po tayo. Bakit? Kasi hindi naman tayo perfect. Pero hindi man tayo perfect, hindi tayo fake. Sino mo hindi tayo fake? Hindi tayo fake, dahil hindi po tayo perfect. Nagkakasala pa rin po tayo, pero hindi na po tayo nabubuhay sa kasalanan, hindi na po tayo masaya sa kasalanan, at ang nais po natin paranasan ang kalayaan mula sa ating Panginoong Diyos. Can you see it? Glory to God. Glory to God. So, hindi na tayo putulado ng kasalanan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na putulado ng kasalanan. May kapangyarihan na tayo tumakwil dito sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Amen? Kasi hindi pa rin natin kaya kung sa sarili lang po natin. No? Hindi po natin kaya. Tandaan po natin yan. Nakakayanan natin ang lahat. Tayo po ay makalaya sa kasalanan at anumang sumpa na dulot ng kasalanan sa tulong, sa awa, habag at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Palapakan mo natin ang Panginoon. Glory to God. Ano ang sasabi po sa Romans chapter 6 verse 12 to 14? Sabi dito, therefore do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lust. And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. For sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace. Pagkatapos po na ipaliwanag po ang ating bagong pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo, hinikayat po ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya, kasama na tayo dyan, sabihin niyo sa kalabi mo, kasama na dyan. Na huwag hayaan paghari ang kasalanan sa kanilang katawan, sa ating katawan. Ang biyaya po ng Diyos ay nagbibigay ng lakas upang mabuhay tayo ng matuwid. Kaya sige, hindi po susi ang grasya ng Panginoon para magpatuloy po tayo sa kasalanan. Marami kasi nagsasabi na ang grasya ng Diyos ay mas malaki pa kasi kasalanan mo. Kaya kahit gumagawa ka ng kasalanan, ligtas ka pa rin daw. Ang grasya ng Diyos ay hindi susi para patuloy po tayo na magkasala. Kundi ito po ay isang kapangyarihan. Sabi mo kapangyarihan. Kapangyarihan para mapagtagumpayan po natin ang anumang kasalanan. Amen. Bumili po ang Panginoon. Ano ang sasabi sa 2 Corinthians 5 verse 17? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Sumunod po sa Apostol
iglesia po sa Corinto. Ito po yung konteksto ko dito na tungkol po sa pagbabagong dulot ng pagkikipag-isa sa ating Panginoong Kristo. Ang isang taong nasa sa ating Panginoong Kristo ay bagong nilalang na. Hello, nandiyan ba kayo mga kapatid? Amen. Sabihin mo, bagong nilalang na. Bagong nilalang na. Ang lumang buhay ay lumipas na. Alam mo mga kapatid, ang kasalanan po ay parang kanina yan. Sabihin mo nga kanina. Parang kanina, habang tumatagal, lalo po tayong nahihirapan makawala. Ngunit, namamatay po ang ating Panginoon Hesus sa krus at muling nabuhay. Sinira po niya ang kapangyarihan ng kasalanan. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo tutokso, na hindi na tayo magkasala. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ay hindi na tayo alipin pa dito. Ano si alipin pa mga kapatid? Amen. Glory to God. Alam niyo, meron daw kwento tungkol daw sa isang elepante. Bakit sa naman kayo ng elepante? Baka sabihin ba, ay, hindi ba ko kasalanan kita ng elepante? Siyempre, hindi ko minsan lahat naman tayo na nakapunta sa Manila. So, tinanong tayo yung elepante ng personal, pero nakita mo natin yung elepante kahit sa panonood natin sa TV, di ba? Ang elepante daw sa servo ay kinali ng bata pa siya gamit po ang maliit na lubid. Siyempre, bata pa siya, maliit pa siya eh. Kaya maliit na lubid pa yung kinali po sa kanya. Pero, habang malaki daw siya, kaya na sana niya tutulin eh. Yung maliit na tali, o maliit na lubid na pinatali sa kanya, pero hindi po niya sinusubukan. Bakit? Ano niya mo?